taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay natitipon sa ika-3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ating pong punong tagapagdiwa ngayong hapon ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sumigaw ka ng papuri bayan ng Diyos, sapagkat ikaw ang bayang tinubos. Magalak kayong lumapit sa Kanya, siya ang Diyos ng kapis at tuwa. Huwag kayong mangamba, buong pusong manalig sa Kanya. Siya'y hindi tatahimik, hanggat hindi kayo lumaya. Sumigaw ka ng papuri bayan ng Diyos, sapagkat ikaw ang bayang tinubos. Magalak kayong lumapit sa Kanya, siya ang Diyos ng labis at tuwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, nandyan ang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. May sinasabi po sa banal na Eukaristiya, diyan tayo nakikilala ng ating Panginoon Diyos. At sa Eukaristiya din, diyan natin nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Ihanda natin ating mga sarili para makinig sa Kanyang salita, sa Kanyang mensahe, at lalong-lalo na upang tanggapin ang banal na buhay, katawan at dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabay-sabay nating aminin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, at humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lumalangit sa Diyos ang kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasambaka dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ligang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng
Espiritu, sa walang Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niyang ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling niyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa mga bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad na malaon ang ipinahahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa panawagan. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan, kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya'y si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusaway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos
ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alapin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat, nasa ating simbahan ngayon at nasa ating tahanan. Kung saan man tayo, alam po natin na nais nating lumapit sa ating Panginoon.
sa pagdiriwang ng ating Eucharistia. Kahit saan man tayo, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon, nariyan ang ating Panginoon. Pero ganun pa man, brothers and sisters, siyempre, ramdam na ramdam natin, mas gusto talaga nating nasa loob ng simbahan. Amen? Kaya hanggat kaya natin pumasok sa simbahan, gawin natin. Pero, siyempre, may mga utos sa bansa. May mga utos sa simbahan. Huwag naman natin baliwalain. Narinig po natin sa pangalawang pagbasa, ang sino nagmamahal sa Diyos, sinusunod ang mga utos. Kaya kung sino man yung nasa mga tahanan natin, online mass, siyempre, makipagdiwang tayo ng Eucharistia. Kung sino man yung nasa loob ng simbahan, medyo malalakas-laakas ang loob natin. Salamat sa Diyos at nandito pa tayo sa ating simbahan. Mga kapatid, sa konteksto ng ating liturhiya, nitong Easter season, Easter time, talaga naman ang ating panalangin lamang dagdagan ang ating tiwala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, expose po tayo. Nandyan lang yung duda at tiwala. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagdududa ng mga alagad. Ganon din po tayo, aminin natin, may mga pagdududa. Pero ang tanong anong pipiliin nyo sa dalawa? Duda o tiwala? Sino po sa inyong mamili ng duda? Sino po sa inyo ang mamili ng tiwala? Pero palagay ko, existential question yan. Very vital sa buhay natin. Kasi lahat po tayo may pagdududa. Sa filosofiya, pinag-aralan po natin, kapag wala kang duda, hindi ka totoong tao. Yun lang. Napag-aralan po natin yan. Sa filosofiya, ang normal na tao, may mga tanong, may mga pagdududa. Kaya, unang punto, kung sinabi mong ikaw ay normal na tao, okay lang kung may mga tanong ka at pagdududa ka. Kasi nangyayari sa lahat yan Kita mo, yung mga alagad ni Jesus, napakalapit na sa Kanya. Nandyan na ang Diyos. Pero nangyayari at nangyayari pa rin yung pagdududa. Kaso, alam naman natin, sa dalawa, ang importante sa atin tiwala. Hindi duda. Kasi kung ikaw ay duda, walang mangyayari sa buhay natin. Kasi alam naman natin, nasa tiwala lang ang mga mabubuti at magagandang bagay. Amen? Nasa tiwala lamang. Tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili, at tiwala sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa panahon nitong ating Easter time, muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito yung ina-address. Ito yung focus, tinututukan ng ating mga naririnig na ebanghelyo at salita ng Diyos. Kasi nga naman ang mundo balot na balot ng duda. Pero alam naman natin na walang mapupuntahan ang duda. Ang duda, hindi po nagbibigay ng komunyon, pagkakaisa. Ang duda, ang dinudulot lang ng duda paghihiwalay. Hindi po para sa atin yan.
Ang duda ay para sa tao. Pero ikaw, hindi ka naman ordinaryong tao. Ikaw ay Kristiyano. Ang tiwala ay para sa Kristiyano. Kaya ipagdasal po natin na sa isip natin, sa puso natin, sa ating pakikitungo, sana tiwala ang mangingibabaw. Alam nyo, nagpapalaboratory test. Nagpapahospital tayo, kinukunan tayo ng dugo, tinitingnan yung uric acid, cholesterol, sugar, lahat po yan tinitingnan. Ngayon po, ang tanong, kung mag-blood test tayo sa tiwala at sa kaduda, alin kaya sa dalawa ang malakas o mataas sa atin? Baka naman sa buhay natin, duda pa rin ang nangunguna. Hindi talaga maging Kristiyano ang taong punong-puno ng duda. Kasi naghihiwalay lang po yan. When there is doubt, more mountains are created dahil sa pagdududa. Malaala ko nga mayroong isang bata, sinabihan ng kanyang magulang, "Anak, ingat ka ha. Pag binigyan ka ng pagkain, huwag mong tanggapin. Baka mamaya kung ano pa yan." Pero mo, bata pa lang, tinuturuan na magduda. Samantalang, noong araw pag binigyan ka, nako, salamat sa Diyos. Ngayon, dahil sa panahon natin, kulang tayo sa tiwala. Pero paano natin paigtingin, paano natin dagdagan ang ating tiwala? Siyempre, nangunguna ang presensya ng Diyos. Nangunguna ang ating buhay espiritual. Yung nabanggit ko po kanina sa umpisa ng ating misa, galing po yun sa isang kanta na pag-aralan namin sa Spain, sa Espanya. Te conocemos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Panginoon, nakikilala mo kami sa banal na Eucharistia. Panginoon, nakikilala ka rin namin sa banal na Eucharistia. Sana po yung ating pagdiriwang sa simbahan, tayong nasa tahanan, yung ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay madagdagan. At dahil po nasa panahon tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, palagay ko malaking misyon natin ang magbigay buhay para sa iba. Muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi para sa Kanya. Muling nabuhay si Jesus para sa mga may pananampalataya sa Kanya. Kaya po kung nabigyan tayo ng buhay mula sa Panginoon, huwag nating i-deprive, ipamahagi natin ang buhay. Alam nyo, sa buhay natin, maraming lumalapit sa atin. At kapag lumalapit sila, isa lang ang ibig sabihin. Humihingi sila ng mga pagkakataon na bigyan natin sila na karagdagang buhay. Sa Ebanghelyo natin ngayon, nagpakita muli ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Akala nila multo. Pagdududa pa rin. Baka mamaya, ang tingin natin sa mga tao dito, puro multo. Dahil sa duda. Kaya sa sandaling iyon, sabi ni Jesus, "Tingnan niyo ako. Ang aking mga kamay, ang aking mga paa." At sabi pa ni Jesus, "Meron ba kayong makakain dyan?" Diba? Kasi ang pagkain napaka-importante. At ang taong humihingi ng pagkain, humihingi ng buhay. Kaya po maraming lumalapit po sa atin. Sana ang Easter time natin ay talagang pagkakataon na muling buhayin natin
ang mga taong lumalapit sa atin. Siyempre po, dapat nauna tayo doon. Dapat buhay na buhay ang iyong tiwala at pananampalataya. Kasi hindi ka pwedeng magbigay kung ikaw naman ay alanganin. Wala kang maibigay kung wala ka. Kaya po, sa Eucharistia, sa salita ng Diyos, sa gawain natin para sa kapwa, dapat malakas ang ating buhay. At sa ganun lamang na paraan, tayo ay mabigyan ng mga pagkakataon para tumulong din sa mga nangangailangan. Kaya po, itong panahon ng Easter season, kung kailan natanggap natin yung kapayapaan at kapatawaran ng ating Panginoon sa pamagitan na rin ng ating liturhiya sa simbahan. Ito din yung panahon na magbigay tayo. Tanggapin natin ang kabanalan at kaligtasan mula sa Panginoon. At yan lamang ang magbigay sa atin ng inspirasyon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kahit anong panahon natin ngayon sa kahirapan, basta ang ating pananalig sa Diyos ay malakas. Diyos na ang bahala na magbigay sa atin ng buhay para sa Kanya at para sa ating mga kapwa. Amen. Magsitayo ang lahat. Ngayon po, ipahayag natin sabay-sabay ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kapatawang sa kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak, ang ating itutugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang wag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at sa mga nabibigatan, dulot ng mga pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding idinadalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatwa ngayon ay mapagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ng among tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel sa siyawit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa inaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawing banal makaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, na bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit tayo, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay Saint Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng kapayapaan ng mabuting paglalakbay. Sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sugin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa telo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikhan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang namatay, ang muling nabuhay, at ang babalik sa wakas ng panahon. Papalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa biging na magpakailanman.
Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po ang ating parokya, mga kaparian, ay nagpapasalamat sa inyong presensya, suporta sa ating simbahan. At yung ating mga schedule ng misa habang ganito ang ating sitwasyon sa weekdays, Martes hanggang Sabado, yun pa rin ang ating schedule, alas 6 ng gabi dito sa ating simbahan. At 10% yung attendance natin, okay naman. Mga around 50 people sa loob ng simbahan. No? Tapos yung sa linggo, ganun pa rin. Alas 6 ng umaga at alas 8 ng umaga, sa hapon, alas 4 ng hapon at alas 6 ng hapon. So pakisabi po sa ating mga kapatid yan, upang hanggat kaya natin pumasok sa simbahan, gawin po natin. Pero huwag niyong kalimutan yung mga health protocols natin. Laging sinasabi nila Chairman Recto yan at saka Chairman Tamundong, kailangan may health protocols. Kaya maraming salamat sa inyo. So nagpapasalamat din tayo sa ating mga church volunteers, lectors, lay ministers, commentators, UCG. Ayan, nagtutulungan po tayong lahat. At tungkol naman sa malapit na rin yung ating Paris Fiesta, wala pa po tayong mga naka-anunsyo. Pero malamang next week, mayroon na tayong iilang activities na pwede nating ipamahagi sa ating parokya. Hanggat kaya naman natin, siyempre pag fiesta, nandyan yung mga novena masses natin. Mayroon po tayong isang programa dahil anniversary po tayo ngayon. Yan, i-explain po natin yan sa tamang panahon. At saka siyempre, sana magkaroon tayo ng kunting kalyawan. Pero depende na po yan sa mahal na Birhen. Pinagbigyan po tayo nung anniversary week natin. Ipagdasal natin. May tiwala tayo. Pagbibigyan tayo ng ating mahal na Birhen. Palakpakan po natin ng ating mahal na Birhen. Malakas po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sabay ng Panginoon sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sabay ng pinatawad at biniyayaan. Nagpuri na, di ka man karapat ako, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos ay may tayong lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami
amin ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagaliya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.